Hey everyone, the hobbyist here. So, napansin ko lang kasi ngayon, ang social media is nagiging sobrang toxic na. Ang nangyayari is may nakikita kong mga post na lagi nang pinapanood ng wife ko. It's about cheating, nagiging mainstream ito, pinopost yung asawa nila na nag-cheat sa kanila. It doesn't matter if it's a guy or if it's the husband or the wife, both parties can happen naman yan eh. Ayun, natotoxican lang ako kasi I don't know, it's a negative energy that can be absorbed by everyone. Sometimes nakakatuwa panoorin. Ako minsan natutuwa din ako pero I don't know, the moment kasi na pinost mo na yung spouse mo online, I don't think that's a first step of fixing things between you two. Isang hakbang kasi yon para sirain na ng tuluyan yung relasyon ninyong dalawa. Simple lang naman yan eh. Kung nag-cheat na sa'yo at talagang hindi mo na kaya, then let go. Pero kasi i-consider mo dyan is yung anak. Pero tanongin mo rin yung sarili mo, hindi ba magiging miserable yung buhay ng bata kung mag-araw-araw kayong magbabangayan sa harap niya? Diba? So, maraming mechanics yan, maraming technicalities yan eh. Pero, again, hindi ko alam kung paano i-handle yon kasi ako mismo is nag-uumpisa pa lang ako ng pamilya ko. Ako naman, if I may share with you kung ano yung nagiging approach ko sa married life ko. I got married kasi last year 2020. So, mag-5 years na kami. It's coming July. So, ayun. On the past few years, wala kami naging issue when it comes to cheating and walang ano yun walang kwentong barbero yun. Ano ba naging approach ko? Ever since na kinasal ako, yung phone ko, it uses the same passcode. Alam niya ng wife ko. Alam ko rin yung passcode ng wife ko. Pero ako, alam niya rin yan. Hindi ako and never akong nag-check ng messages inbox niya. Sometimes yung TikTok lang niya chinecheck ko. Patingin niya ako ng TikTok. Magbibiro kami, bakit madami kang order dyan, no? Yun lang, hanggang doon lang. Pero siya, on the early stages of our marriage, hindi ko alam kung bakit. Mukha ba akong manggagancho, ewan ko ba. Chinecheck niya yung phone ko, messages ko. Sinasabi ko lang sa kanya. Hindi rin kasi ako fan nung sobrang open na... Hindi, fan ako ng pagiging open. Okay? Pero hindi ako fan na kailangan i-check mo yung mobile phone ko from time to time na para bang naghihinala ka sa akin because it is implanting to someone that, hey, I'm watching you, I'm very suspicious sa mobile phone mo at nilalaman nito. So, hindi ako fan nun. Pero, regardless, emails ko, social medias ko, Instagram, TikTok, and whatsoever, hindi ko yan nilalak sa wife ko. But of course, it is secured para sa mga ibang tao. So, ayun, keep it open. Also, pag may mga bago akong nagiging kaibigan, before kasi akong mag-asawa, may mga babae rin akong kaibigan. So, ang ginawa ko is, of course, in-introduce ko yan. Mag-usap ako sa kanila sa chat. Wala akong tinatago. Nagtatanong siya, sino yung kausap mo? Ito, ganito. So, kaibigan ko na to even before sa gym pa lang. So, gusto mo ba siyang ma-meet? So, sabi niya, okay, meet ko siya. So, ang nangyari, hindi na ako yung kaibigan ng babae. Siya na yung naging kaibigan. So, I try to connect everything to my spouse. I don't try to isolate her. Tapos, itong kaibigan ko to, akin lang to. Kasi doon nagkakaproblema eh. Although may mga kaibigan ako na hindi niya gusto. And I respect that. Then yun, ina-isolate ko. Ayun. Ngayon, pagka ako may gala, kaya naman ako ganun sa approach ko. Kaya naman ganun yung approach ko is, unang-una, kapag gumala ako with my friends without them,
May mga point kasi na hindi talaga sila makakasama. My wife and my kids. Alangan namang minsan, pag nag-golf ko, isama ko sila, bilad ko sila sa initan. Ayun, sinasabi ko, I keep her updated. Hindi naman from time to time, yung kalalabas mo lang, dito na, lumabas na ako. Dito na ako, dumating na ako sa kaibigan ko. So, ayun, wala akong tinatago. And everything na bago, kino-connect ko sa kanya. Like, uy, nakilala ko to sa ganitong specific area. Sa gym, nakilala kong ganito. May ganito siyang business. Kinikwento ko and then, hindi ko siya itinatago. Ikino-connect ko sa kanya. So, china-channel ko lang siya sa sarili ko. Ang rason ko kung bakit ganyan, ako kasi, may history ako sa family na ganyan eh. Hindi ko na i-elaborate, baka magalit sila sa akin. So, mga third parties na yan, marami na akong nakitang ganyan eh. Wala akong nakitang naging successful. Although masasabi nyo maybe naging successful sila financially. Pero emotionally, hindi ko alam. This will still remain as a question. Naging successful nga ba sila when it comes to their emotions and their spiritual life? I do not know. So, but financially, they might succeed. Maybe. But are they happy? Wala na ba yung guilt? Sanay ba sila dun sa guilt? Kasi minsan wala na tayo nakikitang guilt sa kanila. Ay, si ganito, hindi man lang nakonsensya, ginanito si ganito. So, ayun. Kaya kung meron akong maipapayo sa mag-asawa, nag-away kayo, don't use social media. Huwag nyo rin gamitin yung ibang tao. Gaya ng mga kaibigan nyo, ganito, si ganito, kailangan ko ng advice. Yes, you can get their opinions. But at the end of the day, ikaw yung magdidesisyon dyan. Hindi nila kasalanan kung hiniwalayan mo yung asawa mo. Hindi nila kasalanan kung nang babae ka dahil sa suggestion nila. Decision mo yan. May sarili kang buhay. Ngayon, kung sa parents mo naman, you can get advice. But again, the same thing at the end of the day, ikaw pa rin yung magdidesisyon dyan. Baka pag sinabi ng parents mo na, sige, ganito gawin natin, yung sahod mo sa amin na dadaan, tas kami nang magbibigay sa asawa mo para sigurado kang hindi pupunta sa mali. Patay ka dyan pag ganyan. Maghihiwalay kayo niyan. Sure ball yan. 10 out of 10. Ganun na mangyayari dyan. So, kung ako sa inyo, yes, yung love, hindi yan magde-deteriorate basta-basta. Pero yung respect kasi, pag nawala yan sa inyong mag-asawa, sobrang delikado yan. Panatiliin nyo yung, kasi yung love, parang, ewan ko ba, ang bilis lang uy, love ko na to parang gano'n, ang bilis sabihin gano'n. Pero yung sabihin mong nire-respeto mo pa, ibang usapan kasi yun. Ayun. Ano pa ba may papayo ko? Wala naman masyado. Kasi again, lagi ko sinasabi, bata pa masyado yung marriage life ko. I'm also hands-on father kasi home base ako. Talagang yung wife ko kasi more on sa site. Kasi chemtech siya. Ako software engineer ako, madalas bahay lang ako. Talaga nag-aalaga ng bata. Most of the time, hindi naman ako lang. Siyempre, naghahati rin kami. Ayun, I keep myself distracted and my distraction is actually my child. So, I focus on my child, on his future. Although, isa pa lang kasi anak namin. Madali lang naman siya eh. Be as human as possible. Huwag ka na kumuha ng batong ipupukpok mo sa ulo mo. Magsali ka pa ng ibang tao. Kasi pag ginawa mo yan, chaotic ang mangyayari dyan sa relasyon ninyo. Wag nyo nang pasakitin yung ulo nyo kasi ako, for example, if I'll be honest, minsan sa sobrang sama ng loob mo, kasi hindi rin ako perfect, nag-aaway din talaga kami.
May mga away kami na parang may isip ka talaga na parang hindi na ba talaga, parang hindi ba nag-work to kasi paulit-ulit na lang. May mga ganong areas yan eh. Pero pag pumasok na yung thought na, sige, mahanap ka na ng iba, may mas better dyan. Okay, sige, pagka in-entertain mo yan, pag ng babae ka, for example, o ng babae ako, yes, makikita ko dun sa babaeng yun, yung wala sa wife ko. Pero yun lang yung nakikita mo. Hindi mo makikita yung meron yung wife ka na wala siya. Ganyan yan eh. Yung may explanation yan eh. I'm not sure if may study about yan. Pero kahit sinong talangin mo, ganun yun. Parang mangyayari dyan, parang perfect to pero hindi, little did you know, mas onti yung responsible nung babae mo compared dun sa wife mo, sa pinakasalan mo. And also, in respect sa mga babae, yung hormones niyan is fluctuating. Masaya yan sa umaga, bad trip yan sa before lunch. Tapos, masaya ulit ng tanghali, bad trip na ulit yan ng after lunch. So, iba-iba. Tayo mga lalaki kasi parang, okay, stable lang ako. Ito lang yung emosyon ko maghapon. Bakit siya ganon? Bad trip na rin ako kasi paiba-iba siya ng emosyon. Ako, ito lang emosyon ko. Kung galit lang ako maghapon, galit lang ako maghapon. Kung masaya lang ako maghapon, masaya lang ako maghapon. So, maybe hindi lahat, no? Pero ayun, tingin ko rin, intindihan lang kung ano ba yung personalidad nyo. Although, if you are married, you are bound as one, but you still have two separate worlds. Gaya na sinasabi ko, kung magpapayo ako sa mga kaibigan ko, meron kang sarili mong kaibigan, meron siyang sarili niyang kaibigan. Sa amin kasi, kung gusto niya gala ako with my friends, go. Kahit gabihin, basta pwede kita sunduin. Yung mga hindi masyadong delikado, sunduin kita. Minsan hinahatid ko pa yan. Ako naman, pag sinabi kong lalabas ako with my friends, it doesn't matter kung may kasamang babae yan na ano yung opposite sex. As long as syempre hindi ka engaged ton. Papayagan ako niyan. Kahit gabihin ako niyan, bukas na ako umuwi. Walang questions yan. Pero, isang beses lang akong kamali, mag-give in. Sureball yan. Doon ako takot yung pagbabawalan ako. Yung naayaw ko bago ko ikasal, nilinaw ko yan eh. Pagka gumawa ka ng kalokohan, uumpisa na yan, yung magkakaroon na ng restrictions, which is ayaw ko. Na bad trip ako pag ganyan na yung usapan. Isa pa pala dyan sa one of the reason kaya nagkakaroon ng bababaeng mga lalaki. Kasi meron tayong may mga kaibigan tayo na lumaki sa specific environment. Naranasan ko yan eh, napagsabihan ako na bakit ka iiyak sa babae? Di ba dapat ikaw yung maraming babae? Tapos, ikaw dapat yung hinahabol ng babae? Yung mga ganun eh, hindi ko gets yun at hindi ako sang-ayon doon. Kasi pag ganun yung naging thinking mo, selfish, self-centered na lang yung nangyayari. Parang you have all the rights to do this, neglecting other people's emotion. Diba? So, ayun. Pero sa lahat ng sinabi ko, I would like to exempt one thing. Na kapag sinasaktan ka na ng asawa mo physically, ibang usapan na yan. Huwag mo na yang itago. Lalo na paulit-ulit na, huwag mo nang itago sa sarili mo yan. Mag-consult ka na, maghanap ka na ng immediate help. Kasi kapag ito nang tumama sa'yo or kung anumang bagay inihataw na sa'yo, ibang usapan na yan. Yung mga emotional damage na naapakan ka lang, wala yan. Lang yan na pag-uusapan niya yun. Pero pag paulit-ulit, even once nga lang eh, tapos baka mapuruhan kayo, wag naman. Saktan ka physically. I don't know lang, pag sa babae, tapos sinaktan niya na lang kasi. Sa akin kasi experience ko, parang may palo talaga yung babae. Yung alam mo namang hindi intention.
Pero sa sobrang inis sa'yo, sa kakulitan mo din, nasuntok ka na. Pero kaya mo naman siya. And hindi intention na para saktan ka talaga. Pero pag ikaw babae ka, I don't know, hindi ko alam yung ganyang paradigm. Hindi ko gets yan. I think meron din namang lalaking ginugulpi or tinotorture. Hindi ko alam kung merong case dito. Pero pag ganun siguro, isa yun sa mga exemption din, kahit lalaki ka. Wag kang mag-stay sa ganung posisyon kasi sisirain yan yung isip mo, yung katawan, primarily sisirain yan yung katawan mo physically, yung isip mo mentally, and worst come to worst, you will break spiritually, and sobrang delikado niyan. One last thing yun nga, yung sing-sing nyo, hindi lang yan sinuot nung kinasal kayo. Sagrado yan. Kung hindi mo yan kayang respetuhin, hindi kayo tatagal ng asawa mo. So, ayun lang. Thank you for watching this video. I hope nakatulong to sa mga mag-asawa. Again, hindi ako expert or relationship guru ha. I'm a software engineer who's just trying to share what my experience and my almost 5 years marriage. So, yun lang. Thank you for watching and naway humayo kayo at magpakarami.